Huling bugso ng hanging amihan, nagsisimula na ngayong araw. At Mindanao magiging mostly cloudy at medyo gloomy tayo dahil iniiral pa rin ang ilang equatorial trough na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Sorsogon at Davao Region. At posibleng G1 geomagnetic storm na naman, so inaasahan ang solar flare sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, February 11, 2024. Ang oras natin boys from umaga ay alas 10:09 na o 10:10 na ng umaga. Manatili pa rin ang overcast natin, fair weather, ang halos buong bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon po at dahil sa umiiral unti-unti na naman ang ating northeast monsoon na magsisimula ngayong araw which is inaasahang huling bugso na po ng ating hanging amihan yan hanggang sa magkakatapusan nitong buwan ng February. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, klaro at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan ngayong araw ay magiging fair weather po ang panahon natin sa ibang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon dahil sa magiging maganda at maaraw naman pero overcast pa rin ang magiging panahon natin dahil medyo meron tayong namubuo nga po ng weather system na northeasterlies. Sa lawas temperature na naitala na aking weather station sa Caloocan kaninang 6:06 a.m. nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.5 degrees Celsius, almost stationary lamang. Pero kahapon nakapagtala naman kami ng pinakamataas na temperatura na nasa 31.6 degrees Celsius na kahapon ito ng bago maghatanghaling tapat. At 11:18 a.m. Ibig sabihin lamang nito ay bumaba ang ating heat index kahapon na nasa 38.3 degrees Celsius kahapon. So wala tayong maaring maikokomento sa mga heat index kung itatabi natin kay Pag-asa dahil wala rin silang naitala na umaabot ng mahigit sa 40 degrees Celsius na danger level hanggang extreme pa rin ang magiging temperature. Ibig sabihin lang maganda ang halos sa buong linggo natin, mga nakaraan. So medyo enjoy na natin mga folks. At sa ating peak systems in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula. Natural yan, na nasa 35 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa kanila. At sa Baguio City ay bumaba na naman muli ang kanilang temperatura na nasa 13.4 degrees Celsius na pinakamababa na sa bansa since past 24 hours. So napakalamig niyan sa bahagi ng Baguio City. Sa inulan naman ng Legazpi, dyan sa bandang Bicol region ay inulan sila ng umabot ng 20 mm na isolated showers. Wala pa rin kami naitala ng mga pag-ulan dito sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa halos drier tayo at 65%. So medyo dry tayo ngayon at bumababa ng 1% since last hour. Ibig sabihin po at tumataas po ang ating high pressure area muli. Nasa pinakamataas na 1,019 hectopascals. Nangangahulugan lamang na ramdam na natin muli ang pagbaba ng hanging amihan and steady ito since last hour. Sa tidal low tide status naman ay may 3 hours and 36 minutes tayo. So, ibig sabihin, medyo tumataas po ang level ng tubig natin dyan sa Pampang na Malibay. So, mukhang pwede tayong, mukhang kaya na pong pumalaot ngayon dyan sa Pampang na Malibay, maging namalit nating mga mangingisda. Dahil mga after 3 hours, magma-maximum high tide po tayo. So, kasalukuyang tumataas po ang level ng karagatan dyan ay pwede po tayong mangisda maging sa malapit lamang sa Pampang ng Manila Bay. Medyo good news yan mga folks. At sa ating almanac, so may katangharing araw kaninang 6:21 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:58 p.m. Wala tayong maire-report muna sa moonrise dahil natiling new moon pa rin tayo pero mayroong waxing crescent na po at 2% illuminated. Siguro bukas na po tayo magre-report sa moonrise and moonset. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas po ito ng Lunes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon.
Ang chance na pag-ulan dito sa Metro Manila, posible, nasa 29 to 30%. So, maaaring isolated rain showers na to, especially sa hapon o sa gabi. So, take note yan mga folks. At bukas ng Lunes, magiging klaro daw ang ating hapon. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan na isolated rain showers din na 36 to 40% ang tsansa na uulanin. Samantala, silipin natin yung space weather observations natin mula ngayong araw. At meron tayong nakabagong forecast mula sa data feed ng NOAA at may posibleng umabot sa periods of G1 minor geomagnetic storm simula bukas yan ng February 12 at 13 dahil may anticipated na mag-arrive ng panibagong coronal mass ejection mula sa haring araw nitong nakaraang araw. At dahil sa tuloy-tuloy na solar radiation, since nung isang araw kaya nakataas pa rin sa S1 yung ating solar radiation, at yung ating effect maging ngayong araw ay 99% pa rin na S1 to S2 minor to moderate solar radiation. Naipaliwanag ko na po yan, yung magiging epekto sa atin sa mundo na maaaring makasira ito ng mga solar panels, lalo na sa mga satellites natin at ilang mga posibleng mga electronic equipments natin. So take note yan mga folks, lalo na sa mga astronauts natin o sa mga nag-ooperate ng mga satellites natin at GPS. Maaaring magkaroon ng minor o to moderate chance na magkaroon ng interruption sa reception at ng mga weather reports. Kaya yung ating tropical cyclone sector, medyo nagloloko siya dahil sa umiepekto nga po yung solar radiation. Napag-alaman ko na yung US Navy na nagre-recept ng direct satellite report, medyo naaantala dahil nga po sa patuloy na solar radiation since noong isang araw nga. Kaya medyo nagloloko rin ang ating tropical cyclone sector monitoring na nagde-data feed mula sa US Navy. Kaya ganun po ang nangyayari. Medyo pahama kasi yan. Once na nakaka-detect ng solar radiation ang US Navy at yung GOS o yung GLONASS, automatic yata meron silang safety precaution. Sina-shutdown nila muna yung ilang part ng satellites para hindi masira ito. Pero siyempre magkakaroon ng side effect na temporary nga naman, medyo maantala ang pagre-report papaba sa Earth. So ganun po ang nagiging epekto. So malaking problema rin ang nagkakaroon ng solar radiation sa Earth. Sa ngayon ay nasa 99% po at sa loob ng 24 oras, posibleng lalaro ito sa 50% chance hanggang bukas po yan ng February 12. Hopefully, bumaba na yan sa susunod na 48-hour period. Pero yung inaasahan nating radio blackout ay mukhang tatagal pa na naglalaro sa 60% chance sa loob ng 3 araw. Yung minor to moderate radio blackout, likely magkakaroon ng maliit daw na chance o very slight chance na umabot ng R3 o greater between February 11 hanggang February 13, 2024. So yung ating sun kasi, yung pinakamalaking solar sunspots nakatutok sa Earth. Medyo nakatutok kasi sa Earth yung yung AUT 576. So malakas yung buga niya. Sa ngayon, yung ating solar spans number medyo mababa o maliit lang at 105. Pero natin continuous yung solar photon flux. Ito yung solar radiation na patuloy na naka-epekto sa atin sa Earth. At least S1 po ang naging effect nito sa mundo. Solar wind ay makikita natin ngayong araw ay at least hindi naman direkta yung tumatama yung bilis ng solar radiation sa atin mula sa coronal mass ejection ng sun. At least nasa yung plasma density niya in centimeter squared, at least mga bandang 5 to 7 centimeter lang. Pero yung radial velocity niya, yung bilis ng hangin niya sa space na tatama sa Earth, at least nasa mga around 400 o 300, halos 300 to 400 kilometer a second yung bilis niya. So medyo malaki rin ang impact sa ating magnetosphere. Sa ngayon ay medyo naapektuhan ang southern low hemisphere sa may bandang Indonesian at Australian region, pero may partial na umaabot sa Pilipinas. Bagamat yung highest frequency degradation o yung absorption nito
ay nasa around at least 10 to 15 megahertz po. So, maaari pa rin magiging poor yan ang ating high frequency conditions between 20 meters to 80 meters ngayong umaga. Sa gabi lamang, medyo gumaganda. At may portions dito between 12 meters and 10 meters. Sa gabi naman, medyo mahina or medyo poor yung reception. So, yun po yung natin, ayon dito sa ating ginagamit na solar at yung sun activity ngayon. Yung solar flare probability, naglalaro pa rin sa at least 60 to 66%. So, yun ang ating monitorin yan. At yung ating KP index naman, yung geomagnetic storm, posibleng bukas hanggang sa 13, posibleng umabot ng G1 nga po o KP5 index. Abang-abang na lamang yan. Maaring maging mas maaga yan ng posibleng madaling araw. Depende po yan sa magiging arrival ng coronal mass ejection o yung solar wind sa ating magnetosphere. Diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng mga pag-ulan mula dyan sa Mindanao area. At inaasahan natin mas maulap pa rin ang areas na yan, lalo na ng taga Zamboanga Peninsula despite na mataas ang kanilang alinsangan maging sa buong BARMM at Sorsogen area. Makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi nga po ng Sarangani at dyan sa bahagi ng Davao Region, mapa Davao de Oro man yan, Davao Oriental at Davao Occidental. Siyempre magiging maulap din ang sentro nito base sa ating ginagamit na Himawari 8 real-time every 10 minutes to 15 minutes. Makikita rin natin sa ating water vapor surface mas mataas po yung saturation ng water vapor, at least mga 30 millimeters ang water vapor sa may bahagi nga po ng Davao Region at ilang bahagi ng Sorsogen. Ingat po sa posibleng magkaroon mga pagbaha at lalo na sa bahagi ng Davao Region. At nitong maghapon lalo na, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog. Kung malapitan naman nating titingnan, kung may mga bahagi nga po ng Davao Region na posibleng ulanin, dyan pa rin sa may bandang Sarangani, General Santos City, ilang bahagi ng Davao de Oro at most of Cotabato area. Mula dyan naman sa may bandang Marawi, sa Barn, Sakop, maging ng Kapatagan, papasok na yan ng ilang areas ng Zamboanga del Sur. Ingat na lamang po sa posibleng paglakas ng ulan. At despite na naglalaro sa light to moderate showers ang nakikita natin dito, pero anytime na magkakaroon ng biglaang malakasang pag-ulan, lalo na nga po sa may Davao Region. Ingat na lamang po mga folks. At mula naman dyan sa bahagi ng Visayas, magkakaroon ng mas maulap, very gloomy po, at magiging magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically na mga taga Negros Occidental, at sa kanlurang bahagi nito mula sa Sipalay, Bayawan, hanggang dyan sa may Kabangkalan. Sa may bandang Cebu naman, yung katibugan nito ng bandang Talisay, pababa na ito ng Mawabal, Argao, at Oslo. Sa isla naman Siquijor, lalo na, ingat po sa posibleng biglaang buhos ng ulan, mula dyan din sa may bandang Tagbilaran, Bohol, and the rest ng bandang Northern Mindanao sa may Camiguin Island. Siyempre, ang taga Surigao sa may Mindanao pala ay magiging partly cloudy, magiging maalinsangan at very humid po tayo dyan. So, ingat na lamang at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, typically sa hapon po yan sa gabi. Unti-unti na nating mararamdaman ang mga localized thunderstorms dahil na medyo nakakaramdam na ng pagpapalit ng ating klima dahil nga po sa nalalapit na dry season. And the rest naman ng eastern part ng Visayas mula dyan sa bahagi ng Leyte area, magiging fair weather, partly cloudy po, at pagdating sa hapon, magiging medyo maulap po tayo dyan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers at mga posibleng mga localized thunderstorms mula dyan sa may baandang Maasin, Liloan, pataas na yan ng Albuera, Tolosa at Ormoc. Mula dyan sa may bandang Tacloban at the rest ng Biliran Island and the rest ng Sama Region, magiging maaraw po tayo dyan. Magiging very humid, pero pagdating ng hapon, asahan din ang mga biglaang partly to moderate cloudy at mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Magdadala lamang ng pananggalang sa ulan. Sa Southern Luzon naman, may mula dyan sa may bandang Masbate, Romblon area sa Tablias at Sibuyan Island, damay na Amburias Island, and the rest ng Marinduque, despite na maaraw po at humid,
medyo makakaranas din tayo ng mga ilang isolated rain showers pagdating ng hapon. Typically, mga light rain showers ang medyo madalas nito, maging sa buong bahagi ng Bicol Region. So, magiging mas maalinsangan po tayo, pero pagsapit ng hapon ay may mga isolated rain showers pong iiral, lalo na dyan sa bahagi ng Camarines Norte. So, damay po ang diet. Santa Elena, Calawag, pababa na yan ng Tangkawayan. Pero the rest ng Bicol Region mula Naga, Iriga hanggang dyan sa dulo ng Sorsogon at Catanduanes, magkaroon man ng isolated, typically light rain showers lamang ang medyo iiral. So probably mga around 20 millimeters ang approximate na uulan dyan na hindi rin nagtatagal at titila din kagad. Normal na yan, at least medyo mapawi po yung mainit na temperatura dyan. And the rest ng Mimaropa ay lalo na mas medyo makakaranas na kayo ng medyo mas maalinsangang panahon dyan sa buong bahagi ng Mindoro, Coron, and the rest ng Palawan sa Puerto Princesa hanggang Brooks Point. Magkaroon man ng mga ilang partly cloudy maghapon at isolated rain showers, typically mabababa lamang o halos hindi aabot ng 20 millimeters ang approximate na rainfall dyan, lalo na sa hapon. Mangunguna pa rin ang very fair weather, maaraw at very humid. Mula naman sa Calabarzon area, syempre damay na ang parte ng silangan ng Luzon, dyan sa may bandang Quezon Province at Polillo Island, pataas ng Aurora region sa Kasiguran, magiging partly to mostly cloudy po tayo dyan. Isolated rain showers na maglalaro at least mga 15 to 20 millimeters lang din ang pag-ulan. Diyan sa may bandang Calabarzon, papasok na ng Metro Manila, magiging overcast naman po tayo at magkaroon naman ng medyo fair weather at maaraw nitong maghapon. Nagkaroon man ng isolated rain showers, typically sa hapon po magaganap yan at maaring drizzle rain showers lamang. And the rest ng Central Luzon, pataas, mula San Fernando, Angeles hanggang Tarlac na po yan. Magiging mas maaraw po tayo dyan ha. So expected na pagtaas ng ating temperatura at heat index ngayong tanghali, pero pagdating ng hapon, medyo kakalma lang din uli ang taas ng humid. So magiging fair weather ang halos maghapon. And the rest ng northeastern Luzon, magiging very gloomy. Overcast din po tayo dyan. Magkaroon man mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, kasama na ang Batanes Group of Island, Apari, Cordillera Administrative Region. Mula dyan sa may bandang Gonzaga naman, Santa Ana, pababa na yan ng Ilagan. At dyan sa may bandang Palanan, Isabela, nagiging overcast din. Medyo gloomy din tayo dyan. Dahil despite na umiiral ang ating unti-unting pag-usbong ng ating northeasterlies, magkakaroon ng mga ilang saturation ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong northeastern Luzon. Pero wala natin magiging komento pagdating sa northwestern Luzon ha. Lagi natin binabanggit na mas drier po ang magiging weather system sa inyo dyan. Tuloy-tuloy na po yan, kaya expected, lalo na ng mga taga-Benguet ha. At dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, malapit yan sa may bandang Ilocos Sur. Medyo bantayan na po natin yung mga kagubatan dahil may namomonitor tayo na may pagtaas ng wildfires po dyan, yung sunog sa mga kagubatan. Yung mga mag-aapulan ng apoy, medyo i-ready na po natin, i-position na po natin. Alam naman ninyo kung saan nagsisimula palagi ang wildfires dyan, lalo na sa Cordillera at Benguet. Tutukan na natin dahil mataas po ang drought natin dyan, yung drought index. Very extreme na po. So anytime po magkakaroon na lamang ng wildfires dyan, mas maganda nakapaghanda po tayo dyan. Lalo na sa mga aircraft na magdadala ng tubig na magbubuhos rito, maganda po ay maging take note yan sa atin, lalo na sa NDRMMC ng mga taga Ilocos Sur, La Union, Cordillera, and the rest ng nasasakupan ng Benguet at ng Cordillera Administrative Region at Ilocos Sur. Mas maganda, pagtulungan na po ninyo dahil malawak po ang kagubatan dyan na kapag nangyari na naman ang wildfires. Pababayan ng La Union, Pangasinan, and the rest ng Zambales, magiging mataas pa rin ang drought dyan hanggang dyan sa buong bahagi na po ng Central Luzon, Ordaneta, pababa na yan ng Gimba, Science Muñoz, San Jose, Paniki, at buong Tarlac area. Mataas na po ang drought index yan, very extreme na po tayo. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa pagpasok ng ating dry season. So take note yan mga folks, paghandaan natin at mas magandang nakapag-prepare po tayo dyan sa anumang mangyayaring mga wildfires. And since wala naman tayong aasahan na magkaroon pa tayo ng mga sama ng panahon ngayong 2 hanggang 3 linggo, ang approximate natin na forecast dyan, wala man tayong nakikitaan dito na anomaly formations, maliban lamang sa mga taga-Southern Mid-Pacific.
Kasi yung oscillation, nandito na nga po at na-explain na natin yung huling oscillation ng Madden Julian ay nasa bandang mid-Pacific na po. At magre-reset na muli yan into Indian Ocean pagpasok na ng dry season natin. So yun po ang magiging senaryo dyan. Kaya mapapansin ninyo, puro dito ang mataas na volume ng mga intertropical convergence zones, convections ng mga water vapor, at syempre mga tropical cyclones. Kasi nandyan na po yung last oscillation natin ng Madden Julian oscillation na tinatawag. And the rest, wala naman tayong iiral na sama ng panahon sa loob at labas ng ating bansa hanggang sa buong linggong darating. At makikita natin ang huling usbong ng amihan. Iiral pa rin yan tuloy-tuloy hanggang sa araw yan na mga puso. So sa mga may mga partners, magandang pagkakataon yan habang maginaw-ginaw pa sa February 14, magandang pagkakataon ito dahil after mga bandang February 18 to 20, unti-unti nang magbabago ang ating pakiramdam ng klima. Unti-unti na rin kasing magde-descend itong ating northeast monsoon. Sa ngayon, malakas pa ito hanggang February 16 to February 17, 2024 at wala naman tayo namamataan na namang low pressure area dahil napakataas po ang atmospheric pressure natin sa halos buong bansa, lalo na sa buong Luzon at South Luzon at Visayas area na naglalaro sa 1012 hanggang 1019 nga po na na-record ng aking weather station ngayong umaga. Sa pag-alon naman, well, nabalingkit na natin sa loob nga po ng 48 hours, maaari pang tumaas hanggang 2.5 meters ang alon sa buong silangan ng bansa. So, alam na natin ang gagawin. Restrain po muna, maging sa extreme Northern Luzon, dyan sa baybayin ng Batanes Group of Islands, baybayin ng Ilocos Norte at bahagi ng La Union area. Medyo mataas po sa 1.25 to 2.4 meters o 2.5 meters. Ang taas ng alon, medyo delikado po. At sa buong bahagi ng silangan ng bansa. Dahil nga po sa iiral muli ang ating huling bugso ng amihan, kaya magiging violent muli ang mga pag-alon natin dyan hanggang nitong third week na po ng February. So, medyo bad news sa mga malilit nating mangingisda. Pero sa mga medium sea crabs ay makipag-coordinate na lamang para sa radar monitoring path ng lakas ng halin at gale force winds sa ating Philippine Coast Guard na lamang. Kung kailangan talagang lumayag at mangisda, kaysa naman sa wala tayong kakainin sa maghapon. And the rest naman ng ating forecast for possible tropical cyclone development, wala tayong magiging komento dahil nga po wala nga po. Halos zero ang ating mamamataan maging sa extended forecast ng mga iba't ibang agencies ng GPS, SMWF, NAVGEM man yan, ICON at GAM, maging ng Japan Meteorological Agency. Wala ring nakikita. So, medyo off-topic muna tayo at hindi muna tayo makakapag-report gaano tungkol sa possible tropical cyclone development. Sa ulap din doon naman, matapos ang huling magnitude 5.8 dyan sa bahagi nga po ng bandang Esperanza o bandang Bayugan City sa Agusan del Sur nga po na nagpayanig ng 2 beses dyan ng malakas ng magnitude 5, wala naman tayong na-detect maging ng aking seismometer dito sa amin sa Caloocan ng medyo malakas-lakas na paglindol. Pero since past 12 hour o midnight kaninang madaling araw, ay hanggang sa nagre-report ako ngayong kasalukuyan ay isa pa lamang na itala natin na magnitude 4 mahigit na exact magnitude 4.5 dyan sa may bandang Jose Abad Santos sa may bandang Davao Occidental. So may baybayin ito ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayan po. So kung i-zoom in natin, mas malapit nga po ito sa may bandang silangan o east of Jose Abad Santos. Ayan, kitang-kita. Pero pwede din siya sa may bandang southeast ng Kabuluyan o Kaburansmon or ng Bugis. So hindi lang naman kasi pwedeng Jose Abad Santos lang. Pero main area kasi ang Jose Abad Santos. So naging reference point. Pwede rin sa may bandang southeast ng Marcelino, sa may Davao Occidental pa rin. Pwede yan. Southeast ng Don Marcelino or east ng Jose Abad Santos. So, di ba? Mas detalye nating napipinpoint yung actual na location. Kasi pag masyadong naka-zoom out palagi, hindi mas specific kung saan ba yung tinutukoy ni P-Box. Di ba? At least dito, mas nalalaman natin saan ba yung Jose Abad Santos na yan. Kitang-kita natin sa mapa kung saang lokasyon talaga siya. Minsan kasi, miscalculated din. Sinasabi minsan east o southeast. Pero kung titingnan natin sa actual sa mapa, hindi naman pala southeast.
minsan pala northwest pala ito or northeast lang pala ang position nito. So, siguro dulot na lamang sa coordination ng GPS o Global Positioning System. Minsan hindi talaga tumatama o ume-eksakto yung pinpointing. Ang mga seismographs kasi na ginagamit ni PBOX at ng ginagamit ng inyong lingkod ay nagre-reference gamit ang Global Positioning System. So, minsan hindi accurate yung Global Position System, minsan hindi accurate yung pagbibigay niya ng exact location. Pero halos very close lamang siya. So, may consider pa rin natin o very consider na rin na location yan. Meron talagang point of error talaga ang mga GPS. Hindi talaga 100% na accurate yan na nagpipinpoint. At least ang error, percentage of error, mga 9% to 10%. Yan, mga ganun po ang error ng GPS system. Pero inuulit natin, wala pa naman tayong naitala na mahigit sa 2 na malakas na magnitude 4 pataas mula kaninang 12 a.m. At sa ngayon, medyo kakaunti pa lamang ang total na paglindol mula sa lindol na kaninang madaling araw. At konti pa lamang ang naitala sa ating record mula sa data feed ni PBOX at isa pa lamang ang nasa magnitude 4.5 na dyan nga sa Jose Abad, Santos, Davao Occidental. At narito na po ang ating 3D weather forecast para sa araw ng Linggo, February 11, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, February 11, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Tingnan nyo na lamang sa aking webpage kung sakaling may gusto kayong malaman, lalo na sa lagay ng ating space weather status at volcanic anomaly since normal naman at sa ating mga paglindol sa bansa and the rest ng mga data feeds mula sa aking weather station in real time at sa mga data feeds din mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po
sa ating lahat.